We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible,
Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. God first Gandang morning. umaga. Good morning po. Good morning po. Okay, pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong umaga. At bago po tayo lubosang pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan na kami ay kinising sa umaga ito upang muling aming parangalan dakilang pangalan. Salamat po sa katiyakan na kaisa sa amin ngayon po umagang ito, samantalang kami po ay magdadaos po ng God first morning. Ang iyong presensya patuloy po namin maranasan sa banal na pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede po ninyong buksan ang inyong audio at bumati po ng isang magandang umaga. God bless morning Good po, mga morning kapatid. po. Live viewers, good morning po sa inyo. Good morning po sa lahat. Good morning. God first morning. Narito po mga kapatid ang ating mga participant ngayong umaga. Sa atin hong babasahin ngayon sa umaga ay pangunahan po ni kapatid na Melvin Rizano sa Nehemiah 13. Nasa Nehemiah 13 po tayo. Mamaya mayroon po reflection ng dalawa nating pastor, si kapatid na Rapi Dadale at kapatid na Fred Malyasab. At pagkatapos po noon ay sasarap po sa panalangin ni Brother Melvin at itutuloy po natin dun sa S-Day Church History. Then parang sa Jesus Wins ay pagkakalap po ni kapatid na ay anulasyon ang pangunguna. Then magkakaroon po ng God First video. At para sa Councils on Stewardship ay pangunahan po tayo ni Pastor Pillartos, Joel Pillartos, not to be supported in idleness. Then ang dalawa nating pastor, silang manguna sa atin hong adoration and confession, thanksgiving and supplication, Pastor Rapi Dadale at Pastor Fred Malyasab. Then nagka-close po sa closing prayer ni Pastor Joel pagkatapos ng ating closing song. At magpapatuloy po ang atin pong God First Morning ngayong umaga. Bigay na ho natin ang pagkakataon kay kapatid na Melvin. Kapatid na Melvin. Okay po, Ayun na mga po. kapatid. Tayo ay magpapatuloy sa pagbasa sa huling aklat, huling kabanata, huling chapter po ng aklat ni Nehemiah, chapter 13. Okay po. Good morning po. Pastor, malinaw ba yung boses ko? Narinig ba ako? Pastor Yes po, Marlon? yes po. Opo. Yes po. Ayan, sige, Yes po. salamat po. Tayo po ay magpatuloy. Nang araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sumpain ang Israel. Subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinailis nila ang mga dayuhan. Noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Palibhasa ay matagal na silang magkaibigan. Sapagkat pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Sa silid na ito'y sa silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa pari, ikasapong bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga awit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem, sabi ni Nehemias, si Nehemias, sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia ay nasa 32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasan na binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo.
Labis ko itong ikinagalit, itinapon ko sa labas ang mga kalat at kagamitan ni Tobias. Pagkatapos, iniutos ko linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Sa verse 10, nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging inuukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't binalik ko ang mga Levita at mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mga mamamayan ng Juda ay muling nagdala sa 10 bahagi sa kanilang mga munting sa mga inaning butil, alak at langis at inipon ng mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, si Sadok na dalubhasa sa kautusan, at si Pedayas na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakur at apo ni Matanyas. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahagi ng mga pangailangan ng kanilang kasamahan. Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang ginawa ko ito para sa templo at sa pamahalaan doon. Noon ko rin na nakita na ang mga taga-Huda ay nagpipisa ng ubas sa araw na sa pamamahinga, araw ng Sabat. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno, mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang mga bagay na dinadala sa Jerusalem. Pinalaan ko sila, huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga o sa araw ng Sabat. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda at sa araw din ng pamamahinga na ipinagbibili sa mga taga-Huda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ng Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng Sabat o sa araw ng pamamahinga. Kaya't iniutos kong muli noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarhan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Binabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Kung minsan ang mga ngalakal sa Jerusalem ay labas sa pader na tutulog, binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng lahas. Mula noon, hindi na sila dumarating kapag araw ng pamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamahinga. Alalahanin po ninyo, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat takila ang iyong pag-ibig. So, nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Huda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos pinanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari sa anumang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos. Ginawa siyang hari sa buong Israel, subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang iyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Isa sa mga anak ni Joaida na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem. Alalahanin po ninyo, O aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at kasunduang ginawa ninyo sa mga pari sa mga Levita. Nilinis ko ang sambahayan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamitin panggatong sa pagsunog ng mga handog, gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy.
Alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito po ay ang lahat ng ito ay ako po ay pagpalain ninyo. Pagpalain po at purihin ng Panginoon sa ating mga talata na basa. Okay. Amen. Okay, salamat ng marami, kapatid na Nelvin, sa iyong Amen. basa. Para sa ating reflection 1 ay bigay natin kay kapatid na Rapi. Nandiyan na ba? Ito na po, Pastor. Okay, suyo yung reflection. Sige po, Pastor. Para sa akin pong reflection po, mga kapatid, nabasa po natin ang Nehemiah chapter 13, pinakahuling chapter po ng Book of Nehemiah. Dito po ay nakita po natin ang Nehemiah chapter 13 ay nagpapahayag po o nagpapakita ng isang ng mga mahalagang bahagi o katangian, sangkap ng pagiging isang leader na kagaya po ni Nehemiah, na na-amaze ako kung paano na naging leader si Nehemiah sa bayan ng Israel. So, natutunan ko, mga kapatid, na dito ay mayroon pong mga mahalagang katangian sa pagiging isang leader, na kung saan si Nehemiah ay naging consistent mula sa simula hanggang sa matapos yung Book of Nehemiah. Nakita po natin na naging consistent kung paano namuno si Nehemiah. So makikita po natin dito, mga kapatid, na ang Nehemiah ay siya po ay isa sa nagpanukala na maitayo ang pader ng Jerusalem at nang maibalik yung pagsamba sa kanyang bayan. So kung titingnan po natin, ang si Nehemiah ay pagkatapos na maitayo nila ang pader ng Jerusalem, maaaring sabihin na natin na pwede sana siyang magpahinga, mag-celebrate dahil sa malaking accomplishment na kanyang nagawa. Ngunit ang ginawa po ni Nehemiah ay hindi po siya nanahimik sa kanya pong tungkulin, kundi nagpatuloy siya na maglingkod. Kumilos siya upang ituwid ang mga maling bagay at maibalik ang bayan ng Diyos. Dito, mga kapatid, ay nakita ko ang mga ilang sangkap o katangian ng pagiging isang leader. Una, nakita ko po kay Nehemiah ang pagmamalasakit, ang pagkakaroon ng malasakit, lalo na sa kabanalan. Dahil sa ating pong binasa, nakita po natin na nanalabag ng bayan ang mga banal na mga bagay. Dito ay umalma si Nehemiah, nasaktan siya nung makita niyang napabayaan ang templo. Nalalabag na yung Sabat dahil ginagawa ng bintahan ng mga tao. At ang kautusan ng Diyos ay nababaliwala na, mga kapatid. So, kailangan sa isang leader daw pala ay mayroon tayong malasakit. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, na talagang pinush ni Nehemiah na baguhin ang kalakaran dahil hindi tama. So, nandun makikita natin ang lubos na malasakit ni Nehemiah. Kaya, mga kapatid, ang pagiging isang leader ay dapat nananatiling masigasig kagaya ni Nehemiah, kahit daw na hindi tayo ma-recognize, walang papuri, walang recognition sa atin, at manatiling maglilingkod. So, yun po ang isang
bagay. At ang pangalawa po, ang paninindigan ni Nehemias. Hindi natakot si Nehemias na harapin niya yung mga pinuno, yung mga saserdote, o kahit yung bayan, buong bayan, mamamayan, dahil hindi niya isinantabi ang kasalanan para lamang mapanatili ang kapayapaan ng bayan. Hindi siya nagpatinag sa anumang posisyon ng tao, kahit sa anumang impluwensya ng tao, kundi ginawa niya ng buong tapang upang mabago ang mga maling kagawian, kalakaran ng kanyang bayan. So, nakita ko po sa isang leader na kailangan ay mayroong pong paninindigan na kagaya po ni Nehemias. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami daw pong mga leader na minsan nag-aalangan o natatakot na magsalita, pinipiling manahimik na lamang laban sa mali dahil marahil iisip natin na baka mawalan ng suporta o baka sumama ang tingin ng isang kapatid sa atin. So sa ganong kalagayan mga kapatid, nahahayaan daw natin na mangibabaw yung mali kaysa sa mga karapat-dapat. Dahil hindi natin na itutuwid ang mga maling kalakaran. Dapat natin unahin ang Diyos kaysa sa anumang bagay, kaysa kahit na sino man. Dapat nating paghariin mga kapatid yung mga tama, hindi sa mukhang tama. So, yun po ang isa sa pagiging leader pala ayon kay Nehemias. Ang isa pang bagay mga kapatid na nakita ko dito ay ang pagiging halimbawa ni Nehemias. Makikita po natin mga kapatid na walang takot na isinulong ni Nehemias kung ano ang nararapat. Ngunit sa kanya pong katayuan ay ipinakita naman talaga niya mga kapatid, mula pa lang sa simula ay naglingkod na si Nehemias ng matuwid, namuhay na ng tapat para sa Panginoon. Kaya ang kanyang pananalita, ang kanyang buhay mga kapatid, ay isa po itong nagbigay ng diin o kredibilidad ng kanyang pananalita na maituwid niya ang bayan. So, mayroon ngang kasabihan na actions speak louder than words mga kapatid. So, mas malakas ang impluwensya ng ating mga ginagawa sa araw-araw ng ating pong buhay kaysa sa ating pong mga sinasabi. Kung maililid po ng isang leader ang church o ang isang pupunan kung naipapamuhay natin kung ano ang nararapat. So, yun po ang isang bagay mga kapatid, ang pagiging halimbawa po ni Nehemias. Ang panghuli mga kapatid na nakita ko po dito, si Nehemias, nabasa po natin dito sa chapter 13 ng Nehemias, na siya po ay nanatiling matibay ang koneksyon sa Panginoon. Kaya siya po ay mapanalanginin. Sa isang leader pala ay kailangan ay lagi tayong mapanalanginin. Makikita po natin na si Nehemias ay kailanman hindi siya umasa sa sariling niyang kakayahan, kundi umasa siya sa Diyos. Sa bawat ginagawa niyang hakbang mga kapatid, ay lagi niya itong ibinabaling sa Panginoon. Sapagkat ginagawa ito ni Nehemias, ang kanya pong mga ginagawa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para ito sa Panginoon. So, sabi nga, ang pinakamagaling na leader daw ay hindi po nababase ito sa talino. Hindi daw po ito nababase sa anumang posisyon o kahit sa anumang karanasan. Kundi ito po ay nababase mga kapatid sa ating koneksyon sa ating pong Panginoon. So, ang ating pong kalagayan ngayon mga kapatid ay ang pamumuno ay hindi tungkol sa isang kapangyarihan, isang posisyon, kundi ito po mga kapatid ay nagpapatungkol kung kaano tayo katapat sa ating pong katapatan. Kaya ang bayan ngayon, ang church natin, ang bayan ng Diyos, ay kailangan ay
ang mga namumuno ay kagaya ni Nehemias na mayroong malasakit, mayroong tapang na manindigan kung ano ang tama at isang halimbawa na magsusulong ng tama. At ang importante ay mayroon mas malalim, may malalim na relasyon sa ating pong Panginoon. Yun po ang mga bagay na nakita ko sa aklat ni Nehemias at sa katangian po ni Nehemias. Salamat Amen. ng marami. Kapatid na Rapi, siya po ay ating pong church planter. Ngayon po ang atin hong susunod sa Reflection 2 ay bigay ho natin sa atin hong bagong intern. Ito po ay manggagawa din. Pastor po, si kapatid na Fred. Nandiyan na ba? Happy Pastor God first Farid. morning, Pastor Marlon. Ako po yung pansamantalang replacement po ni Pastor Fred Malasab. Happy God first Okay. morning po sa bawat isa Pastor po mga Jomers. minamahal mga kapatid. So, bilang karagdagan po sa ating refleksyon mula po sa aklat ng Nehemias Kapitulo 13, nung akin po itong tinitignan at sinusundan mula po sa ating binasa, ay isa pong napakagandang paalaala po muli ito sa atin kung papaanong tayo po ay mamumuhay ng may kasiyahan, katapatan at ng may kaligayahan po sa atin pong Panginoon mga kapatid. At akin pong nakita dito na napakasarap na mamuhay ng may katapatan po sa Panginoon at may pananatili po sa kabanalan po ng kalooban po ng ating pong Panginoon po mga minamahal mga kapatid. Dito po ay sa talata o sa kabanatang ito, sa mga talatang ito, makikita po natin mga kapatid, isang bagay lang ang hayag po sa aking pandinig, yung tinatawag po nating pagpapahalaga sa tinatawag po nating relasyon po natin sa Diyos po mga minamahal na mga kapatid. Kaya sa pamamagitan po ng atin pong binasa, mauunawaan po natin na ipinapaunawa po ng mga talata dito sa atin po mga kapatid na tayo ay manatiling may katapatan po sa ating pong Panginoon. Kaya't nga makikita natin si Nehemias sa Kapitulo 13, talatang 11, may tanong ho na binitawan si Nehemias na sinasabi po doon bakit pinapayaan ang bahay ng Diyos. Ito po ay yung tanong po na ito mga kapatid, hindi lang po ito na ia-apply sa panahon po nila noon, kundi ina-apply din po natin ito sa atin pong panahon. Ngayon, may mga pagkakataon po sa ating kalagayan na tayo po ay nakakalimot sa kung paanong atin pong pinangangalagaan ang bahay ng Diyos sa atin pong mga lokal na lugar po mga kapatid. At napakahalaga po nito sapagkat ito po ay nagpapakita sa atin na kung paanong dapat po tayong manatili sa kalagayan po ng pag-aaruga o pag-agalaga ng kung ano ang iniwan po sa atin pong mga pangangalaga po mga minamahal na mga kapatid. At makikita po natin mula po sa ating pong binasang ito na matapos na iiwan po ng lingkod ng Diyos ang mga taong ito, mga kapatid, ay sila po'y bumalik na pabayaan po nila mga kapatid yung tinatawag na tahanan po ng Panginoon. So, sa nakaranas po ang Israel ng malaking spiritual na katagumpayan, na ibalik po yung kanilang pagsamba dito sa panahon pong ito, na itayo po nila yung kung ano po yung kanilang dapat na itayo, yung katulad ng pader. Ito po ay nagbigay ng pagbabago ng kanila pong relasyon sa ating pong Panginoon. Ngunit tulad nga po ng sinabi ko, bagaman po sila ay naipanumbalik, no, naisaayos, at nung sila ay maiiwan ni Nehemias mga kapatid, ay
ganun din naman yung kanilang unti-unting pagbalik. Pansinin niyo po mga kapatid, hindi ho ito biglaan na sila po'y bumalik. Sila po ay unti-unting bumalik. So doon po sa salitang unti-unting bumalik mga kapatid, mapansin po natin doon na nagkaroon po sila ng kapabayaan po ngayon mga minamahal na mga kapatid. At doon sa kapabayaan po ito mga kapatid, nagdala ito ng tinatawag nating mga pagkakamali sa kanila pong relasyon at paglilingkod sa Panginoon. Una po doon, napabayaan na yung templo. Hindi na po sila nagbigay ng katapatan sa kung ano po ang katapatan na dapat po nilang ibalik sa Panginoon. Kagaya po ng pagbabalik ng mga handog at ng mga ikapo. Ganon din mga kapatid, napabayaan na rin po nila yung kanila pong kapahingahan, nalabag po nila yung kanila pong sabat. So, mapapansin po natin mga kapatid, nagkaroon din po ng pagpasok ng mga impluwensya mula po sa mga ibang lahi mga kapatid. So, unti-unti po, unti-unting bumalik po ang bayan sa kanila pong pagkakamali. So, sa bagay po na iyon, mapapansin po natin mga kapatid, na nagkaroon po ng kapabayaan po ang bayan po ng Diyos. Kaya po napapansin ko, mahalaga yung tanong ng Kapitulo 13, talatang 11 na bakit pinabayaan ang bahay ng Diyos po mga kapatid. So dito po, sa pagbalik po ni Nehemias, nakita po natin yung pinakamalaking problema. Hindi po yung kaaway, hindi po yung kanilang pagbabantay mga kapatid doon sa Jerusalem, kundi mapapansin po natin dito, ang pinakamalaking kanila pong kailangang labanan mga kapatid ay ang kalagayan pong espiritual na tulad po ng aking sinabi ay nagkaroon po ng kapabayaan sa kanila pong sa loob ng kanila pong bayan po mga minamahal ng mga kapatid. Kaya kung atin po itong makukunan ng atin pong refleksyon, yung atin pong matututunan dito po mga kapatid ay tayo sa ating pong buhay kailangan po nating bantayan ang ating pong pang-araw-araw. Ano po yung ating pong pang-araw-araw na kailangan po nating bantayan mga kapatid? Ito po yung ating pang-araw-araw na spiritual na aspeto po ng buhay. Tayo po mga kapatid, sa ating pong buhay, sa ating pong paglilingkod, kinakailangan ho nating magkaroon ng constant na revival, constant na reformasyon upang sa ganun po ay manatili tayo sa tinatawag ho nating kalooban ng ating pong Panginoon habang tayo po nag-aantay sa kanya pong nalalapit na pagparito. Kaya po mga kapatid, hindi lang po sapat, no? Hindi lang sapat na tayo ho ay dumadalo sa mga programa po natin, sa mga camp meeting, sa mga week of prayers po natin, sa mga revival meeting. Ang tunay po na pagbabago mga kapatid, kailangan napapanatili po yan araw-araw, maging sa ating pong personal na devotion sa ating pong Panginoon, mga minamahal po na mga kapatid. Kaya dito makikita po natin na ang bayan ng Israel sa kanila pong kalagayan dahil po sa kanilang pagpapabaya ay yun po ang nagiging dahilan ng kanila pong pagbagsak. Ngunit hindi po agad sila bumagsak mga kapatid. Ngunit nangyari ang kanilang pagbagsak sa pamamagitan ng kanila pong kapabayaan. Ano pong kapabayaan mga kapatid? Hindi pong malaking kapabayaan. Nagsimula po sila sa maliit na kapabayaan po mga kapatid. At sa pamamagitan po ng maliit na kapabayaanan pong ito, nakaapekto po ito ng malaki sa kanila pong buhay, pananampalataya at relasyon po sa atin pong Panginoon. Kaya po mga kapatid, yung mga maliliit na pagpapabaya po natin sa atin pong relasyon sa Diyos, kasi minsan nagiging kasabihan na po ng ating mga personal na buhay na okay lang ito kasi total naiintindihan naman ako ng Panginoon, total naunawaan naman ako ng Panginoon, babawi na lang ako sa mga susunod. Mga maliliit na kapabayaan po mga kapatid, ito po ay maaari humantong po sa isang malaking paglayo po natin sa Panginoon ng atin pong relasyon sa atin pong Panginoon mga kapatid. And that is very dangerous po mga minamahal na mga kapatid. So tayo bilang mga mananampalataya, bilang especially mga Seventh-day Adventists, sa kabanata pong ito, ipinapaalala din po sa atin ang kahalagahan po ng katapatan. Yung katapatan po natin doon sa tanda ng Panginoon sa kanya pong bayan. Yung Sabat din po mga kapatid. So, alam naman na po natin kung ano po ang kahalagahan po ng kapahingahang ito, ng Sabat po na ito. And once again, we are reminded by this chapter kung ano po ang dapat po natin gawin. Hindi lang ho ipinaalala ito sa atin. Sa panahon po nila, mahigpit pong ipinapaalala ito, especially sa kabanata pong ito, na dapat makuhaan po natin ng refleksyon na kailangan po natin na
if we are sometimes neglecting the essence of the Sabbath in our lives, we have to reconnect it once again. At wag ho nating hayaang pabayaan ang ating sarili na tayo ho ay masanay na lang sa mga bagay-bagay na isinasabi nating total makakabawi naman ako sa mga susunod. Bilang mga mananampalataya mga kapatid, ay gusto ko lang pong bigyan ng tugon ang atin pong binasa pong ito. Pagkatapos ho nating makita, mabasa po ito mga kapatid, kailangan ho nating magkaroon ng mga bagay na kagaya ho ng mga katanungang sa tungkol sa atin pong buhay. May mga bagay po ba kaya tayo sa ating pong buhay na napapabayaan po natin ang ating pong spiritual, ang ating pong relasyon sa Panginoon? Tayo po ba ay nananatili sa katapatan po ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon? Tayo po ba ay lumalago sa ating pong pananampalataya o sa ating pong pamumuhay habang tayo po ay nag-aantay sa nalalapit na pagparito ng ating pong Panginoon? Mga minamahal mga kapatid, anuman ang mga programa na mayroon tayo, kahit na anong klaseng programa, kahit na gaano kaganda ng programa ng ating pong iglesia, kung tayo sa ating pong sarili ay meron po tayong mga maliliit na kapabayaanan, yung mga maliliit na kapabayaanan pong ito ay magdudulot ng malaking kasiraan sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya po ng ating pong Panginoon. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, mula po sa kabanata na atin pong binasa, ay atin pong bilang tugon hingin sa Diyos na tayo po ay tulungan at patuloy na bigyan ng kalakasan sa atin pong pamumuhay at patuloy na paglilingkod po sa atin pong Panginoon, sapagkat ito po yung nararapat, dahil alam naman po natin sa ganang atin pong sarili ay wala po tayong magagawa. Ngunit alam naman po natin na sa biyaya at pag-ibig po ng ating Panginoon, lahat ng bagay ay atin pong mapananagumpayan at tayo po'y mamumuhay ng may katapatan po sa Kanya. So sa akin pong bahagi bilang refleksyon po ng kabanatang ito, yun lamang po ang aking masasabi, at nawa po'y tayo din naman ay makasumpong ng pagpapala ng paalala ng Panginoon mula po sa kabanatang ito. Mga kapatid, once again, happy God first morning sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat ng marami, Amen. Pastor Jomer, sa iyong reflection. Baka mayroon pa hong gustong magsalita, mga kapatid. Pwede po kayong mag-reflect. Mayroon hong gustong mag-reflect, mga kapatid. Nakita po natin yung katapangan at lakas ng loob ni Nehemiah. Actually, kung titingnan po natin, napakahirap ng kanyang dinatnan. Iniwan lang niya, biglaan na bago ang kanilang spirituality. Pero yung pong kanyang tapang at saka yung kanyang dedikasyon sa Diyos ay gayon na lamang. Kaya yung pong nakikitang pwedeng magpabagsak ng lubusan sa mga pinangunahan niya ay nahinto dahil dumating si Nehemiah at kanyang itinayo ang kanyang paninindigan. Kaya itong bayan ng Panginoon ay naudlot yung kanilang pagpapatuloy sa kumunoy ng kasalanan. Kaya dito po bilang mga leader, tayo po ay mga leader, ay mayroon tayong kaparaanan paano tulungan yung mga pinangunahan ho natin kapag nakita natin yung kanilang tinatawag na spiritual declension ay mapigilan at ating mapanumbalik ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Mayroon pa ho bang gusto mag-reflect? Okay, kung wala na po, Okay na po ng video, ng ano po, video. papatuloy na po tayo kung wala na. Ano pa ba? So, Okay. Tayo po ay magpatuloy na. Tingnan po natin ang atin hong kapatid, si kapatid na Melvin, para po sa panalangin. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita sa pamamagitan ng aklat ni Nehemiah na nagpapaalala sa amin na hindi namin dapat na kinakalimutan ang aming pakikisama sa iyo, kagaya ng mga bayan ng Israel
unti-unti ay nagsimula sa maliit na paglabag ay nakakasanayan na nila ang kanilang paglabag. Ang hindi pagbabalik ng ikapo, nakalimutan na rin ang handog, ang paglabag sa araw ng Sabat. O dakilang Diyos. Sa aming buhay ay ganoon din naman paminsan-minsan. Kaala namin ay okay lang aming ginagawa sapagkat ang kasamaan ay nasa aming kapaligiran, o dakilang Diyos. At ang pagkakamali na ito ay nagpapatuloy kung kami ay hinahayaan namin sa aming sarili na gawin ang mga mali na ito. Ang aming panalangin ay maging blessing at maging paalala palagi ang naming napag-aralan na ito sa huling aklat ni Nehemiah, na hindi namin dapat nahayaan manatili ang kamalian na aming ginagawa sa aming buhay, sapagkat ikaw ay ang Diyos ng pag-ibig at Diyos ng kahatulan. O dakilang Diyos, patawad po kung kami man ay nagkasala. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan na makita namin ang aming mga sarili, kalagayan, upang sa ganun kami makapanumbalik sa iyo sa tamang panahon, habang may panahon pa at naghihintay kami sa iyong ikalawang pagbabalik. O dakilang Diyos, patuloy namin dadalangin ang iba pang mga program sa devotional na ito, ang Jesus Wins, gayon din ang sa stewardship sa mga susunod na sandali. Patuloy na ang Holy Spirit ang manguna sa amin. Patuloy na matuto kami sa mga lessons na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay, ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman, sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Okay, bigay po natin sa ating Jesus Wins para kay kapatid na Anulasyon. Diyan na ho ba? Diyan po ba si kapatid na Anulasyon? Pag wala po ay sino po ang pwedeng mag-volunteer para ho dito sa atin hong Jesus Wins. Wala po yung aking aklat dito eh. Yeah. Sir, pwede niya ako na lang. Sige po, salamat po. June 16 ang kanyang pananaw. Mateo 5:12. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Sa aking mga paglalakbay, gusto kong obserbahan kung paano kumilos ang mga bata sa mga eroplano dahil ang kanilang pananaw ay karaniwang hindi tumutugma sa pananaw ng mga matatanda. Kamakailan lamang, nasa isang flight ako na nakaranas ng matinding turbulence. Talagang natuwa ang ilang mga bata sa kawalang katatagan sa tuwing ang eroplano ay umaakyat at bumababa. Nagkakaingay sila na para bang nasa roller coaster ride. Samantala, lahat ng mga matatanda ay nag-aalalang nagmamasid sa paligid. Ang presensya at pag-aalala ng kanilang mga magulang ay nagbigay daan sa mga bata na magalak habang ang lahat ay nag-aalala at nababahala. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa ibang realidad sa gitna ng bagyo. Dahil ang ating kamag-anak na manunubos ay nagmamasid sa atin at inihayag sa atin kung paano nagtatapos ang kwento. Ang mga beatitude na binigkas ni Jesus sa Sermon on the Mount ay nag-aalok ng makalangit na pananaw tungkol sa mga sitwasyong hinaharap natin dito sa lupa. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mapalad kapag pinapahirapan, iniinsulto at inaakusahan ng mali. Nagpatuloy siya, magdala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Nag-alok si Jesus ng ibang pananaw. Sa buong panahon, ang mga tagasunod ni Kristo ay nakatagpo ng pagtutol sa kawalan ng pagpapalagay. Paging ang mga dakilang tao ng nakalipas tulad ni Moises, Elias, David at Jeremias
ay madalas na sumisigaw sa Diyos sa kawalang pag-asa habang humaharap sa mga kaaway at kalaban. Gayunpaman, pinalakas sila ng Diyos, nagtitiwala na ang kanilang mga pagsubok ay mas mataas at banal na layunin. Ang kanyang presensya ay kasama nila. Ang mga insulto at pagtutol ay dapat tanggapin ng may kagalakan sapagkat tinawag tayo maging saksi sa kasaysayan ng pagtubos ng sanglibutan. Ang langit ay naghihintay para sa mga nagtitiwala sa mga kabutihan ni Kristo kahit na umabot sa sukdulang pagdurusa. Ang mga kahirapan at pakikibaka ay maaaring bahagi ng mga bagyo ng buhay na ito. Ngunit inaalok sa atin ni Jesus ang pananaw ng langit. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Amen. Ang ating Amen. tugon dito, Pastor, ay Opo. patuloy lang tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sapagkat sabi nga, yun katulad dun sa lesson natin nung nakaraan, na magalak tayo sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga nangyayaring panlalait o panginsulto o mga hindi magagandang mga salita. Magalak tayo, parang weirdo, pero yun ang nararapat kasi yun ang nais ng Diyos, na tayo ay magtiis, tayo ay magtiyaga, at sabi niya, hindi naman niya tayo iniiwan, kaya tayo ay lagi lang magtiwala, tumawag sa Kanya, at manampalataya sa Kanya. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan, at ang pag-asa na tayo ang magwawagi at magtatagumpay dahil siya ay kasama natin. Pero hindi ganun kadali yun, no, Sister Net? Opo. Parang napakahirap gawin ng ikaw ay binato at pagkatapos ang pagbalik mo ay pagbato ng tinapay. Binato ka ng bato, babatuin mo ng tinapay. Tama, Pastor. Ang nangyayari kasi, Sister Net, binabato nga natin ng tinapay pero may kasamang garapon. Kaya nangyayari mas mahirap. Pero kapag ang ating focus ay sa Panginoon, siguro kahit anong bato sa atin, dahil nakapokus tayo sa Panginoon, makakayanan nating pagtiisan ang lahat ng bagay na yun. Sapagkat sabi doon sa binasa ay tinawag tayo para sa Ebanghelyo, para ibalita ang kaligtasan. Yung sigurong gumagawa at nang-insulto at gumagawa ng hindi maganda, ang paraan ng Panginoon ay ipapakita yung ugali ng kanyang mga anak na mapagtiis. Kagaya si Pablo, na konsensya siya nung makita niya si Stephen, sa halip na siya ay magsalita ng laban sa mga bumabato sa kanya, pinapanalangin pa niya at siya nakikipag-ugnay sa Panginoon. So maganda po yung ating topic ngayong umaga. Ito ay nagbibigay ng lakas sa ating bilang mga Kristiyano. Okay, sige po, at tayo po ay magpatuloy na at mananalangin po si Sister Net. Sige po, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan at banal naming Diyos, kami po ay nagtataas ng aming pasasalamat. Nakita po namin, Panginoon, ang aming pong kalagayan bilang mga tao sa sanlibutan ito, na kami ay makakaranas ng mga bagay na sinabi na nabasa namin, kami ay darating sa amin ang panlalait, darating sa amin ang insulto, darating sa amin mga pagsubok na pagsubok sa aming pananampalataya. Pero may pangako ka, Panginoon, na kami ay magsaya, magtiyaga, sapagkat ikaw ang siyang may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay. Ang amin lamang pong gawin ay manampalataya at magtiwala lamang sa inyo. Umawak ng mabuti sa inyo, sapagkat kung hindi po kami
lalapit at hindi po kami magtitiwala sa inyo, Panginoon, tunay na wala po kami magagawa. Kaya po nagpapasalamat kami sa mga pangako na ipinigay niyo sa amin. At dito po kami humahawak ng matibay upang sa ganang Panginoon ang pag-asa ng kaligtasan at pagtatagumpay ay amin pong makamtan. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito ay amin po ibinabalik na may papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pasasalamat at pag-ibig ang nagpapasya sa ating pagbibigay. October 11, Offertory Reading Devotional, binuhusan ng pabango si Jesus. Samantalang siya'y nasa Betanya sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, "Bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga duka." At kanilang pinagalitan ng babae. Marcos 14:3-5. Ang mga talatang ito at ang mga salita ni Jesus na sumunod ay nagpapahalaga sa kilos ng babae. Makakuha tayo ng 3 aral mula sa kwentong ito at ang una ay sa kaloob mismo. Inilarawan ng Biblia ang kaloob ng babae na mamahaling pabangong purong nardo. Ang gayong kasaganahang kaloob ay nagpapahiwatig ng maingat na pagsasaalang-alang. Hindi iyon basta nangyari na kapasihan. Ang babae ay nagpahayag ng pag-ibig at pasasalamat sa kanyang Panginoon sa ginawa niya sa kanya. Ang kanyang pagmamahal at pasasalamat ay nakasumpong ng kapahayagan sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahaling tinatangkilik, mamahaling purong nardo. Siya lang ang tunay na nakakaalam kung gaano niya kamahal si Jesus. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pasasalamat niya sa Diyos dahil sa ginawa niya sa iyong buhay. Ang ating pag-ibig at pasasalamat kay Jesus ay dapat makasumpong ng kapahayagan sa pamamagitan ng handog na ating dinadala sa Kanya. Ibinigay ng babae ang pinakamabuting nasa Kanya bilang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at pasasalamat sa Diyos. Ano ang sukatan ng inyong pasasalamat at pag-ibig sa Diyos? Ang mga handog na ating dinadala ay nagpapahiwatig kung gaano natin kamahal si Jesus at kung gaano tayo nagpapasalamat sa kanyang mga ginawa para sa atin. Panawagan. Habang nagkakaloob tayo ngayon at sa hinaharap, ating alalahanin na lubos nating maipahahayag ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na ating ipinagkakaloob. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Tayo po ngayon dadako sa Councils on Stewardship sa panguna po ni Pastor Joel Pillartos. Bigay mo natin sa kanyang pagkakataon, Pastor Joel. Good morning po. Narinig po ba ako? Yes, naririnig. Salamat naman. Dali lang pa, inaayos ko na yung bubuksan ng camera, okay ba? Ayun. Okay na. Maliwanag na, Pastor. Okay na ba? Okay na Okay po. na, okay. Sige. Okay po. Happy God's first morning po sa ating lahat. Isang mainit
at pusong magbati sa lahat ng narito sa platform na ito at ganun din sa lahat na nakikisama at nakikinig sa pamagitan ng Facebook Live, YouTube at saan bang bahagi ng mundo kayo po ay o kayo naroroon at naaabot ng aking tinig. Binabati ko po kayo ng magandang umaga po. Mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Welcome po tayo ngayong lahat sa ating ginagawang worship na ito. Nagkakaroon tayo ng learning time ngayong umaga. This morning, ating pong pag-aaralan ang isang very important na inspiring message mula sa sinulatan ni Helen G. White. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa work o paghahanap buhay, kung hindi tungkol sa dignity of labor, Christian responsibility, self-support, and spiritual growth through faithful servant of God. Sa panahon natin ngayon, maraming tao ang naghahanap ng successful without sacrifice, blessing without responsibility, at reward without hard work. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, work is a part of God's divine plan upang hubugin ang ating karakter, palakasin ang ating faith, at ihanda tayo para sa greater serve sa kanyang gawain. Sa umaga pong ito, ang ating title na ating pag-aaralan ngayong umaga ay tinatawag po ng God's Plan, Work, Not Idleness. Ayon po sa Roma chapter 12 verse 11, huwag tayong maging tamad sa ating work at responsibilities. Maging passionate tayo sa ating spiritual at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ipinapakita ng verse na ito na ang pagiging hardworking at pagiging spiritual hindi makakalaban o kung hindi magkalaban ito, kung hindi magkasamang katangian ng isang tunay na Christian o tunay na believer ni Kristo. God wants us to be diligent in our work while remaining passionate and faithful in serving Him. Gusto po nating palawakin at bigyan diin ang ating pag-aaralan ngayon. Kung ating titignan ang historical background para na ating maunawaan ang mensaheng ito, mahalagang balikan natin ang tinatawag ng historical background. Noong taong 1900s, mabilis na lumawak ang mission work ng Seventh-day Adventist Church sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming misyonary na ipinapadala, maraming school, institusyon na itinatag sa iba't ibang ministry. Patuloy na ito lumago. However, napansin ni Helen G. White dalawang pangunahing challenge na kanyang na-experience. Una, may mga taong naniniwala na ang manual labor, physical work, ay mas mahaba kaysa sa intellectual na religious work. Pangalawa, may isang church members na umaasa lamang sa tulong ng iba halip na magkaroon ng practical skill at matutong maging self-supporting.
Dahil dito, itinuturo niya ang magandang halimbawa ni Apostol. Paul was not only a preacher or missionary and church planter. Isa rin siyang tent maker, tagagawa ng tolda, o habang nangangaral siya sa ebanghelyo ay nagtatanim ng mga iglesia at nagtatrabaho rin siya upang suportahan ang kanyang sariling at ang gawain ng ating Diyos. Ang lesson na ito ay very relevant. Napapanahon pa rin hanggang sa ating generation ngayon. The example of the Apostle Paul, anong ginawa niya? Si Apostle Paul ay hindi lamang preacher, missionary, or church planter. He was also tent maker. Habang nagtuturo siya tungkol kay Jesus, nagtatanggap ng mga churches o nagtatatag at nagtatrabaho rin siya gamit ang kanyang sariling mga kamay upang suportahan ang ministry ng ating Diyos. Ayon sa Acts chapter 20 verse 34, ganito po ang sinasabi. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito nagtatrabaho upang matugunan ang aking sariling needs at makatulong din sa mga kasama ko sa ministry. Hindi kinikahiya ko, sabi ni Paul, ang manual na labor o kanyang ginagawa. Ipinapakita ni Apostol na ang faithful serve at honesty work magkasamang bahagi ng Christian life natin. Habang siya nangangaral ng gospel, handa rin siyang magtrabaho upang suportahan ang kanyang sarili at makatulong sa iba. They teach us that their dignity in labor and honor in serving God's through both ministry and work. Instead na ginawa niya itong bahagi ng kanyang Christian witness o testimony. Dito po natin makikita kung gaano si Apostol gumawa. Ayon po kay Ellen G. White, The Acts of Apostle, page 352. Ang sabi po, the life of Paul was an illustration and practical Christian. Isa sa mga spiritual lesson natin makukuha, ang sabi niya, God honor honest work. Walang marangal at tapat na trabaho ang magkakabahagi o dignity ng tao. Ano man ang ating position o sa ginagawa o trabaho, maging ikaw ay teacher, farmer, nurse, driver, carpenter, student, o pastor, o government worker, we can bring glory to God through our dignation or integrity, faithful, serve the Lord na ang Panginoon magbibigay ng real sa atin. May isang katanungan. Ito po, ano ang trabaho ko ngayon? But rather, ang sabi niya, ginagawa ko ba ang aking trabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos? Hindi mahalaga kung ano ang ating posisyon, title, o profession. Ang mahalaga na ito'y, sabi ng Panginoon, nakikita ba si Jesus sa paraan ng ating pagtatrabaho? Nagbibigay ka ba ng karangalan kay God sa
sa ating ginagawa o sa ating attitude, character of service. Kapag ginagawa natin ang work with faithfulness, integrity, at magmamahalagang ang ordinaryong trabaho ay magiging ministry. Kahit ordinary lang yan. Ang simpleng gawain magiging isang acts of worship. Dito po sa isang pinaka-importante, natuto natin gawin o gamitin ang Diyos sa gawain ng Diyos, ang ating ginagawa, ang ating daily responsibility upang ihanda tayo para sa kanyang eternal kingdom. Kaya nating itanong sa ating sarili, sabi sa katanungan sa atin, in Christ being formed in our through my work, habang tayo ay faithful sa ating daily duties, God is nag-mold sa ating karakter, nagbibigay sa ating tapat at preparing us for greater serving in His kingdom. Sa last po nating text, sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, gawin ninyo ito with all your heart, para habang si Lord mismo ang ating pinaglilingkuran, hindi lang ang mga tao. Naway maging hardworking a worker, faithful steward po tayo. Growing disciple at joyful servant tayo sa Diyos. Tayo kay Kristo habang kanyang ating ibabalik ang kawalatian sa ating Panginoon. Ano man ang ating ginagawa, gawin po natin sa kawalatian ng Panginoon para ang Diyos ay mawalhati. Yun lang po at magandang umaga po sa lahat. Salamat ng marami, Pastor Joel Piliartos. Darako po tayo sa silent prayer pagkatapos yung Acts. Pangunahan po sa adoration and confession ng ating hong kapatid na manggagawa, si Pastor Rapi Dadale, gayon din ng Thanksgiving and supplication ni Pastor Jomer Clerico. Then papatuloy na po yun para ho sa ating pag-close. Ngayon po silent prayer po tayo for 1 minute, then paunahan na po ni kapatid na Rapi. Ito, Barlaon, Okay? isama natin sa panalangin si Sister Lynn Kitangan, namaya pa ang kanyang asawa. Yan. Isa sa ating kasama dito sa GFM na laging dumadalo. Ayos eh. Isasama ni Pastor Jomer. Pastor Jomer, pagsama mamaya sa prayer. Okay po. Po ay silent prayer. Dakilang Diyos na mga pangyarihan po sa lahat, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo upang itaas ang inyong pong pangalan. Papurihan kayo at patuloy kayong sambahin ang Diyos na mahabagin,
ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na maawain, at ang Diyos na manlalalang. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Karapat-dapat ang papuri sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ay punong-puno ng awa, nagbibigay pagpapala sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, tanggapin po ninyo ang aming pong mga papuri sa inyo. Tanggapin po ninyo ang kaluwalhatian at karangalan na amin pong iginagawad sa inyo, sapagkat kayo po ay karapat-dapat. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, bilang isang makasalanan. Ayon sa inyo pong mga salita, kung aming ipapahayag ang aming mga kamalian, kayo'y tapat at matuwid na kami ay patatawarin sa lahat ng aming pong karumihan. Lilinisin ang aming pong mga kalikuan. Dakilang Diyos, wala po kaming mabuting nagagawa sa aming pong mga puso. Lahat ng kabutihan, kagandahang loob, Panginoon, yun po ang inyo pong ninanais. Yun po lagi ang inyo pong ibinubulong sa amin na mangyari sa aming pong buhay. Kaya Panginoon, tanggapin niyo po kami bilang isang makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang na kung minsan ay mas inuuna po namin na pagtuunan ng oras ang mga pansariling bagay kaysa sa inyo pong panawagan at panukala. Minsan, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng pagiging mapusok sa mga tukso dito sa mundong ito, na natatangkilik po namin, Panginoon, ang mga hindi karapat-dapat. O Diyos, patawarin niyo po kami kung minsan ay nagiging makasarili kami, nagiging mapagmataas, pinawawalang bahala ang ang inyong banal na panawagan. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, tanggapin niyo po ang aming pong pagsusumamo sa inyo. Natulungan niyo po kami na mas lalong magpasakop sa inyo. Pangunahan at patuloy na pagharian ang aming mga puso dahil kami po, Panginoon, ay makasalanan. Amin po itong dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Dakila po nabing Diyos na makapangyarihan at puno ng pag-ibig, Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo pong banal at makapangyarihang pangalan, na kung saan, dakilang Diyos, ay amin pong patuloy na ipinapailang lang sa iyo ang amin pong mga kahilingan, alang-alang po sa mga nangangailangan ng inyo pong pangunguna at ng inyo pong pagpapala. Sa amin pong pananalangin sa umaga pong ito, dakilang Diyos, narito po aming itinataas sa inyo pong banal at makapangyarihang pangalan ang inyo pong mga lingkod, na kung saan ay patuloy na nagmamalasakit at patuloy na gumagawa ng kanila pong gawaing paglilingkod sa inyo, dakilang Diyos. Dalangin po namin ng patuloy na pangunguna kay Pastor Marlon Sakdalan, kay Brother Melvin Bilisano, kay Pastor Rafi Dadali, kay Pastor Jomer, kay Sister Net Lazaro, at kay Pastor Joel Filartos. Panginoon, pagpalain niyo po ang kanilang pong mga pang-araw-araw, ang kanilang pong buhay, ang kanilang pong mga gawaing paglilingkod. Pagkaloob sa kanila ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan, ang patuloy na katalinuhan at makalangit na panguunawa sa lahat ng bagay. Kaya dalangin po namin sa inyo, Panginoon, ang amin pong nagpapatuloy na programa, ang Daily Spiritual Empowerment, Panginoon,
ang missional evening at ang God First Morning, ay inyo po nawa itong i-bless dakilang Diyos upang sa ganun ay marami po ang makinabang sa programa po ito. At marami po ang siyang patuloy na makaranas ng spiritual na pagpapala sa buhay ng bawat mga nakikiisa at nakikisangkot dakilang Diyos. Patuloy po namin idiadalangin sa inyo, Panginoon, ang proyekto ng Central Luzon Provinces Mission, ang amin pong opisina. Dalangin po namin na patuloy po ninyong kasihan at ibuhos ang mga pagpapala sa bawat mga pamilyang nakikiisa upang maitayo at maitatagpo ang opisina ng amin pong misyon, Panginoon. Dalangin din po namin sa inyo ang nalalapit na Disaster Church Training of Trainers, Panginoon. Ay pagpalain niyo po ito sa darating na July 17 to 19. Ganon din po, Panginoon, ang Bulawin Church at ang EWR Evangelism Medical Mission na gaganapin sa June 28 hanggang sa July 4. Inyo po nawang pangunahan ang mga tagapaghanda ng mga gawain pong ito. Bigyan sila ng sapat na kalakasan ng pangangatawan, pagpalain po sila pinansyal at mabuting panahon sa kanila pong inihahandang paglilingkod na ito. Ganon din po, Panginoon, ang ligtas na pagbabiyahe para kay Amil Lakaba. Pagpalain niyo po daw, O Diyos, ang kanya pong biyahe, saan man po siya patungo, ay ilayo niyo po siya sa anumang mga kapahamakan, Panginoong Diyos. Ganon din, patuloy po namin idadalangin sa inyo ang mga kalusugan, kagalingan, spiritual na kalakasan ng bawat mga individual na akin pong babanggitin, Panginoong Diyos, sa pananalangin pong ito. Idadalangin po namin sa inyo, itiyataas po namin sa inyo si kapatid na Elijah Manalus, Laurel La Chica, Pastor Ray Litran, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nipubusino, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Crisanta Valdez, Ren Lanuza, Aurea Galang, Edgardo Gonzales, Ernesto Mercado Jr., Marisa Caliha, Bibi Celestia Pilartos, Dani Canazar, Melissa Endoctivo Garcia, Dore Domingo, Marjon Pauli, Emerson Parcon. Ito pong mga taong ito at mga kapatid na ito, mga Panginoong Diyos, ay marahil nasa kalagitnaan ng karamdaman, nasa kalagitnaan ng kanila pong mga pinagdadaan ng sakit. Nawa, Panginoon, inyo po silang gabayan at pangunahan sa kanila pong pangangailangan. Masumpungan po nawa nila ang kalakasan mula po sa inyo, Panginoon. Ang iba po dito, Panginoon, ay may mga pinagdadaan ng panglulupaypay sa kanilang spiritualidad. Ngunit akin pong hiling na sila po naway inyong pagpalain at pasumpungan po nila ang kalakasan mula po sa inyo. Narito din, Panginoong Diyos, inadalangin po namin sa inyo si kapatid na Lynn Kitagon. Namatay po ang kanyang asawa. Nasa pagdadalamhati po siya, Panginoon. Nawa po, Diyos, kanya pong masumpungan ang kalakasan sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita, sa pamamagitan po ng pangangalinga ng kanya pong mga mahal sa buhay o maging ng mga kapatiran sa kanya pong kinaroroonan. Panginoon, sa umaga pong ito, matuloy po namin inidalangin at inilalapit sa inyo ang amin pong buong maghapon pong ito. Anuman ang amin pong mga gagawin, anuman ang amin pong mga paglalakbay, ay inyo po nawa kaming pakaingatan at pagpalain sa buong maghapon, dakilang Diyos, na kung saan pagsapit pong muli ng takip silim, taglay pa rin po namin ang inyo pong pagpapala at pag-iingat sa aming pong buhay, ligtas sa anong pong mga posibleng kapahamakan, at makakauwi po kami at makakapagpahinga ng may kapayapaan po, Panginoong Diyos, at muling maibalik ang kapurihan sa inyong pong banal na pangalan. Sa umaga pong ito, ang lahat po ng aming mga nabanggit ay aming itinataas sa banal na luklukan ng aming dakilang Diyos
at matamis na pangalan ng amin pong Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you po sa prayer. Amen. Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angel messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to Lawrence's mission, pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin
purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon, ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati, ating itaas. Papuri't walhati, sa Kanya Mr. Joel. Tayo po ay manalangin. Our loving Father in heaven, maraming salamat po sa inspiring message na aming napag-aralan ngayong umaga. Thank you for the reminding us that work is not a curse, but a blessing. Ang bawat responsibility ay isang opportunity upang maglingkod sa iyo, Diyos, at lumago sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin po kami sa mga pagkakataon na kami ay naging pabaya at hindi naging tapat sa mga responsibilities. At i-bless mo ang bawat isa sa amin at bigyan mo kaming pagtitiwala sa aming lahat. Lord, forgive us for the time when we chose comfort over commitment, convenience over service, at sarili naming kagustuhan higit sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging faithful, diligent, at committed sa bawat gawain na ipinagkakatiwala mo sa aming para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Bigyan mo kami ng diligent heart, strong faith, at willing na espiritu upang gawin ang iyong kalooban. O Diyos, sa araw na ito, na aming pamumuhay bilang isang alagad. Help us follow the example of Jesus, who served faithful, humble, and loving. Bless mo kami, Panginoon, sa ang aming bawat pamilya na naririto. Pagpalain mo ang bawat workers ng LPM, student, parents, leader, elders, pastor, at church members ngayong umaga. Lord, gamitin mo po kaming sa aming mga talent, mga iyong ibinigay na abilities para sa pagpapabilis ng iyong gawain
upang maging blessing kami sa maraming tao. Every skill, resource of opportunity na ipinagpakaloob mo sa amin. At magamit po namin ito sa iyong kawalatian at pagpapalaganap ng iyong pag-ibig sa lahat ng mga tao na aming masasalamuha. Tulungan mo kaming maging faithful stewards sa lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin upang maraming pang mga tao na aming maaabot at magbibigyang pagpapala kami sa kanila at sila rin pagpapala sa amin. At magiging tapat kaming maglilingkod sa iyo, Panginoon. And while we wait for the kingdom of glory to return of Jesus, help us remain faithful, hardworking, at passionate sa paglilingkod namin sa Diyos. Ito po ang aming dalangin with thanksgiving and faith in the precious name of Jesus Christ, our Lord, Savior. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat mga kapatid sa inyong pong kabutihan. Palabas si Pastor Joey dito. Ikaw na, Pastor Marlon, ang magbinediksyon. Yayamang inyong narinig, kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Inyong tanggapin ang mayamang basbas ng Diyos Ama, ang walang hanggang biyaya ng Diyos Anak, at ang hindi nagsasawang pagsama ng Diyos Santo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless po at nagdapag po sa lahat. Amen. God, first morning, God be the glory. Okay, mga Salamat po, kapatid. Brother Melvin, sa Pastor Marlon sa pag-host, in behalf of Pastor Jude Barredo. Salamat po, mga kapatid, sa ating pagsama sa God First Lord. Salamat po kayo din sa mga palagi. nandiyan sa Facebook. Ano po, sa patuloy na pakikinig. Magpalain po tayong lahat. Condolence, Sister Lynn. Ay, kiramay po kami, Sister Lynn. Po kami. Thank you po. Praying for quick recovery and healing, Sister Lynn. Salamat po, Pastor. Salamat po. Pusong kikiramay po, Sister Lynn. 30 na. Salamat po. Salamat po sa lahat. God Morning bless po. Sister Lee. Thank you po, Pastor Marlo. Kaya mo yan. Yes, through God's help po. Maraming salamat. Okay po, mga kapatid. Tayo na ay magdahan-dahan. Bro, kailangan mo na. Sige po, ingat po kayo mga hapon. Salamat po kita po sa missionary evening mamaya. Out na po tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po. Bye-bye po, mga kapatid. Okay po, salamat.